Welcome to guys? another Hello. episode What's up? of Pirmahan Pirmahan Session. We're here with Troy, David, and Ren. Thank you for listening sa mga nakaraang episodes. And as always, welcome kayo dito habang Kumakain ng chocolate, syempre. Habang nag-scroll sa Shopee. Yo. Habang naglalagay ng 3 basong kutsara. Itong basong kutsara na yun. bakit Yung tatlong basong kutsara? Hindi yung meme nung bata na yung tapos maglagay tayo ng 3 basong kutsara. Tapos kita-kita. Sa commercial. Tapos kita-kita mo pagod na siya. Kawawa siya dun. So, ayan. Panibagong episode na naman. Oh my God. Very Yes, this is our fourth episode. Yes, 4. So, maraming salamat sa mga patuloy na nakikinig. Sana umaabot kayo sa mga updated episodes natin. And maraming salamat sa inyong pakikinig. And Episode 4 na. dito kami lang, patuloy lang kaming magbubunga nga sa inyo habang Habang ano? So, Habang to start this, let's get down to business. Yes, sir. yun. Simulan na natin to. Banat na Mapapalaban agad. tayo, mapapalaban tayo. Suntukan. Yes. pa, Kailangan may buwelo eh. Yes. Kailangan Our mapapalaban topic for today is versus things. Ito yung mga bagay na parang madalas pinagdedebatihan ng mga tao. Madalas, ito gusto ko, ito yung dapat. Ito yung dapat. So, around dito sa circle natin, dito sa Pirmahan Sessions, syempre, we are still individual group tayo, but we're still individual as people, as persons. So, let's start. Wala nang patumpik-tumpik. Kailangan magagandang nito. So, okay, let's start. Nakabahan ako. Grabe yung... Kinakabahan Ito na yung mga ka ba? hot takes. Ito Ito na yung mga hot takes. Ano to? Ang bottom line lang nitong episode na to. Bottom line na kagad tayo. Mali yung opinion nyo. Pag kontra sa akin, mali yun. Pag kontra sa... Titignan. Susunod daw kay David. Ganun Para lang. same. Titignan muna natin yan. Pag kontra sa akin yung opinion mo, X yan. So, yeah. Game. Go. First. Okay, first. Lay First- it on. Versus things is Basic ba to? Basic. sausage. Ako dyan, Basic lang to. Sausage. Specifically, Vienna sausage. Okay. Prito or ready to eat. Game. Ang ang circle ulit natin is start tayo. Okay kayo bala kung kanino mag-start. Basta kailangan may input. Okay, for me to start, prito. Bakit? Bakit mo papapahirapan yung sarili mo? Correct. Frito. Kasi Kala mo exam eh. iba kasi may flavor yung convenience kasi yung lagay mo kaagad sa kanin ganun. Kasi alam mo yun, parang kaya nga siya nakalagay sa easy open para lapag, luto, nom-noms na. Prito. Prito, Mali. magluluto ka ba? Prito rin. Ano bang side mo? Doon ako sa ready to eat na. Easy to eat. Ready to eat. Ready to Siyempre, eat. di mo na- Ren. Mali yan. Mali yan, kapatid. Mali yan, kapatid. Di kasi Just ganito. Ay. Sige, Troy. Imagine nyo, survival, post-apocalyptic setting na. Oo nga. Ano? 2 weeks later, wala na. Shutdown na yung energy. Wala nang malinis sa tubig. Ganyan. So may nakita kang Vienna sausage. Paano yan? Paano mo iluluto? Ganyan. Eh, syempre, prito kayo, magkisindi. di ba? Oh. Prito kayo. Okay, Wala nang mantika. Different situation. Different situation. Okay, my side first. For, syempre,
gusto mo ng masarap na pagkain. For the science of food, no color, no flavor. More color, more flavor. Tawag natin dyan, Maillard reaction. Maillard reaction, something. Maillard reaction mo pa yung isang bagay na ang bilis-bilis. Galing yun yun kay Ninong na ibig sabihin, mas mapapasarap yung pagkain kapag may kulay. Tsaka, alam ko namang safe ready to eat. Pero syempre, mas maganda prito. Basta mas maganda prito. Alam mo ba yung texture ng prito na sausage? Alam mo yung pag pinrito mo siya, yung may parang napipritong balat-balat na... Pumuputok-putok yung balat, ganun. Tapos iba yung lasa nung balat-balat na yun pag kinain mo. Tapos meron pa yun, alam mo yung part na medyo nagdudurog-durog na dumidikit dun sa may kawali. Yun yung masarap dun. Habang niluluto mo pa lang, naamoy mo na siya. See? Hindi kasi, ito kasi yun Wait lang. Na-try mo na ba yun? Na-try mo na yung prito? Na-try ko na yung prito. Oh my God. Mas gusto mo pa rin yung... Bro, may problema yung dila mo. May problema yung dila mo. Kili siya yan. Ito kasi yun. Kasi, pag prinito mo siya, yung labas, sige, sabihin natin crispy na. Sabihin na natin. May color na. Pero malambot pa rin naman siya. So, what's the point? Yung labas lang naman yung nagsayang ka lang ng gas, nagsayang ka pa ng mantika. O, hindi parang paano mo kainin yung fried chicken mo, ha? Paano mo kainin yung fried chicken mo? Yung laman ng fried chicken ko hindi maluto. Ibang pagkain kasi yun eh. Ibang pagkain kasi yun eh. Kailangan talaga lutuin. Masama makipag-awa. Hindi! Hindi. Ako kasi, mga tayo, di ba? Yung mga kailangan efficient yung oras natin, magtrabaho kagad. Yung paano yung mga wala ka ng oras para magluto, ganyan. Siyempre, wala ka ng oras. Kailangan mo bigyan ng prioritization yung pagkain. Pagkain na nga lang yung best mong gagawin para sa sarili mo. Di ka pa kakain ng masarap. Don't get me wrong, natikman ko na yung prito. Oo, masarap yung flavor. Pero I prefer... No. I prefer yung convenience ng Vienna sausage. So in short, tamad ka lang. Hindi lang ako Hindi lang ako. Gano'n ba katagal ng prito, boy? Oh my God. Next versus Jollibee. Hindi pa tayo tapos sa sausage. Wait lang. Hindi, paglalaban ko, iba yung sabaw pag naprito. Hindi na siya tumutugma sa uncooked na Vienna sausage. Kasi binayaran mo ng buo yun, sir. You're just getting, all your money's worth. Kasi pag pinito mo na siya, tatanggalin mo na siya sa Plus, hindi pa healthy. May mantika pa yun. Boy, usapang sausage tayo, hindi usapang healthy. Oh my God, wag mo akong mapa-healthy sausage yung kinakain natin dito. Pero sino naman kasi kakain pa ng Vienna sausage, di ba? Pwede naman hotdog. Ano mapaki mo rin yun yung tanong? Kailangan lutuin kasi yun. Kainin from pack yung hotdog, kagatin mo yan. Actually, may experience ako ganun. Pero sa Spam naman. Yeah. Okay. Yeah. Ito, mas prefer ko lutuin yung Spam. Yeah. Spam. Same. Actually, nagulat din ako kasi nagtataka siya. Kaya dati ko siyang coworker. Sabi, limited lang kasi yung time namin magluto dun sa dati kong work. Tapos, naglabas siya ng Spam, tas inalok niya sa amin. Sabi, parang hindi luto. Sabi. Medyo kumagat na ako, pero na-notice ko lang na parang naiiyak akong sabihin kasi inalok niya eh. So, sabi ko, hindi luto. Sabi, wait, niluluto mo? Sabi niya, ready to eat yan. Hindi niya alam na Na? Iba talaga, no? Alam niya na pwede lutuin, pero sa nagulat lang siya na parang, ba't lulutuin mo ba? Parang, alam mo yun, wala na nga tayong oras. So, diba? Diba? May point. Pero pagdating sa Spam, kailangan prituin. Well,
Hindi, Medyo fair, na ano lang Yun talaga. kasi ang highlight ng spam. Yun yung maganda sa spam kasi pag niluto mo siya, talaga magiging crispy siya all over. Hindi ka tulad ng biyanas. Ay, Yak, kadiri, nagiging mush yung loob. Yak. Ganun kayo. Paano ka ba Boy. magprito? Bakit paano Boy, magiging mush yung loob? Yeah, I mean, kahit hindi mo siya prituin, mush pa din siya loob at labas. Exactly, Might as well nagsayang magkaroon ka pa ng panahon, lutuin. might as well magkaroon ka ng crispiness sa buhay mo, pre. Yun lang, maliit na detail lang yun. Exactly, napakaliit na detail. Paghihirapan nyo pa. Oh my God. Ano ba kahirap Siyempre, magprito? Oh my God. extra kaming mga tao, syempre. Gano'n ba kahirap yung magprito sa'yo? Ilang Kapag minuto ito- ba lang? ito yung Boy, ano, pag nagprito ka, parang- isang kanta lang yun. As in legit, Ito. isang kanta lang sa Spotify mo. no, Prito na, tapos ka na. Nararamdaman ko yung yung sakit ng ulo nyo pag kumakain kayo ng ng mantikang Ibiana sausage. Like, papagunon pa nga. Oh. Oy. Matagal natin pinaglaban ng Vienna sausage. Let's go to Jollibee or McDo. Tatanong pa ba yan? Wendy's. Charot, di. Ay, wow. Tinatanong pa ba yan, Jude? Oh my God. McDonald's. Actually, medyo nahihirapan ako. Medyo nahihirapan ako dyan kasi magkaiba yung kinakain ko sa iba yung pinunta ko sa McDo compared sa Jollibee. Pero ngayon, mas naglilin ako sa McDo. Yeah. Mahal nyo, Jollibee, ano na? Ay, joke lang. Uy, baka naman McDo. Okay lang. Baka pirmahan tayo ng Jollibee. Ako lang ba yung lalaban sa Jollibee? Troy! Oh my gosh! Hindi kasi. Well, Yung gusto ko sa Jollibee flavor. Siyempre, yung lalo na yung spaghetti niya. Yung spaghetti. ganito na lang. Yeah. Okay. Ganito na lang. Para himay-himayin natin bawat isa. Medyo matagal tong discussion na to. Sa burger, Yum Burger. Burger. Sa akin. No. Yung Yum Burger, Burger. hindi, yung basic na burger, basic na yung Jollibee, yung Yum Burger, the McDo. best. Kesa dun sa yung regular. Okay, agree ako dun. Sorry, Kung, Okay. Ako lang ba? Hindi, sige na. Yum kung Burger, Yum Burger. Jollibee. Yum Burger. Agree Yum ako. Yum Burger. Burger. Okay. Si Ren lang ang ano. McDo. Boy, eto ang ano ko sa McDo. Bro, ang asim ng burger ng Saan McDo. McDo ka ba Sa totoo bumibili? lang. Yung regular, Saan McDo Hindi, ka bumibili? matik na burger. Matik na burger ng kahit saan. As in, Pag ano, medyo may hint siya ng asim. okay, yeah, I agree. Pero kung itatapat mo yung Yum Burger versus sa McCrispy Chicken Sandwich, Ang ano natin yung basic burgers lang. Basic Huwag burger. naman Ay, Pero kung basic yun, burger. tama, Ano Yum talaga, Burger ako. Hindi sa hindi Ay, sa ay. McDo ako. fried. Okay, sige. Go. fried, Hindi sa Sige, diehard sige, McDo. sige. Hindi sa Okay. diehard McDo. Kasi Ah. iba yung hit. Ewan ko ba, sobrang iba yung hit kasi ng Yum Burger sa McDo Burger. McBurger. Kasi yung McBurger, ano siya eh, ang interesting ng flavor profile niya. Unlike yung mayonnaise, my God. Bili What's na wrong lang with sana. mayonnaise? Bili na lang sana ako ng Angel's Burger, dalawa pa. Oh my God. happy, your opinion Oh, is bakit? wrong. What's wrong with Angel's Burger, boy? Lumaki tayo sa Angel's Hoy, Burger. Mas gusto ko pang Angel's Burger kaysa McDo. Ay, ang Jollibee. Oh my God. Sa Yum Wala, Burger. mga Yun lang. Yum Wala burger. kayo, Dokito Burger ako. Yum Burger. Dokito Burger na Wow. spicy. Yeah. Sige. Teka lang, nagutom ako dun Wait sa lang. Dokito Burger. So, wait lang, try. Much better, shawarma burger, malapit sa SM Downtown. Ay, oo nga, kung sino man yung mga nagbebenta doon, siguro napapansin nyo na ako, lagi akong pupunta doon. Shawarma burger Yeah. ninyo, the best. Kapag pumupunta ako doon, tas wala sila, parang, wala, ba't baka pumunta ako, na boy? ulo ako? S-tier. Bakit? S-tier yung burger na yun sa lahat ng burger na Bakit wala sinabi kayo? Gusto natin. nyo patanggal ko permit. Ayun nga eh. Ayun nga yung nakakalungkot dun eh. Alam mo, Or, totoo lang. Madalas porkit sila marami wala. nang bumibili sa inyo, hindi na kayo magtitinda ng gantong Totoo lang, araw. nakakainggit Tinaon kasi- nyo pa ng, ano, Totoo lang, nakakaingit. Kasi kayo natitikman nyo yan. Hindi ko naabutan yung mga yan eh. Shawarma burger, miss ko na no? dito, sir. Parang Uy ka na. parang pinagpalit ko yung iba't ibang klaseng burger scene dito dyan sa Pilipinas. Kasi Okay. dito naman, ang ano naman dito, ang Iba yung burger meta dyan sa inyo, no? Mhm. Dito hindi Malaki sila, yung burger neta.
Hindi sila dito, hindi sila pasarapan eh. Palakihan. More on size. Yeah. Palaki yan. The calories. Burgers, same. Beef, cheese, gulay kung meron, tapos pickles. Ang pinagkaiba lang nila na portions, tsaka sauce. Yung sauce nila 100%. Wala akong ibang masabi. Buti hindi mo pinapaglaban yung bugrits mo rin. Hindi, yung bugrits ko kasi talaga ester na yun. Hindi na mapapalitan Ay. yun. Ester na yun. I mean, Agree. Iba yung may halong pagmamahal Iba yung may ganun. except kung araw-araw mo na kinain tulad nung nagbakasyon tayo. Grabe. Pero yun, actually, ang burger dito, hindi ko pa natikman lahat. Puro fast food. So, nakakauta. Yun lang. Pero hindi, wala pa rin kwenta yung Yum Burger. Oh my gosh, Ren. Jollibee Spaghetti. Men. Yum Burger, punong-puno ng Okay. mayonnaise, tol. Okay. Okay. Next is fried chicken. Oh. McDo versus Ano? Jollibee. Sige. Sige. Dito pa rin tayo sa para lang kasi ang unfair, may pagkain nagmasama. Yeah. Ano ba rin to? Jollibee Jollibee or McDo pa rin to? Chicken Fried Joy. chicken. Chicken Joy. Chicken Joy. Oh my gosh. What the hell? I'll have to take McDonald's. McDonald's. Fried chicken. Uy. Chicken Joy. Oh my gosh. Chicken Joy. Fried Nakita mo chicken yung joy. polarization ng grupo? Ano? 1 versus Chicken 3. Joy. Nakalakihan mo yung Chicken Joy. Ay, Saka nostalgia. Kung nostalgia, sige, napaka- natin kay Jollibee. Napaka Yun lang catchy. Ito rin din, chicken? Chicken Joy. Chicken Ay. Joy. Chicken joy ito eh. Oh. Akit kaya nung Chicken Joy. flag na spicy chicken, di ba? Ay, nakikita. See? Uy, may ganun din sa McDo. Wala, yun. Wala. Walang kwenta yun. Meron. Hindi, walang flag. Wala silang flag. Pero May meron. May flag. For reals. May flag. Bro, lagi akong order. Mas gusto ko yung design ng Chicken Joy. Ako May Chicken spicy Joy. na nakalagay. Pero na-try ko rin yung Mac Chicken, pero Chicken Joy. Hindi lang dahil Okay. nakalakihan ko siya. Ano ba? Iba eh. It hits different. Crispy-licious Lalo yun. Yung balat. Juicy-licious. Nararamdaman ko yung balat. Love ko to. Hindi, kami may Okay na. agamulak kami. May agamulak kami. Kayo. Bro, may Manny Pacquiao kami. O, nga. Ano? Try mong itapat si Manny Pacquiao. Kaya agam. Sige. Sige nga, pre. Men, si Aga, Nothing's wala ka gonna lang yun, change my love for you. Oh. Hey. Talo, no? In terms of texture siguro, lalo na sa crispiness, well, alam ko naman advertise ng Jollibee ang crispiness, juicy. The chicken joy. Okay. Nagigets ko, masarap pa rin naman ang chicken joy. Pero kasi sa Texture. McDo, yung texture talaga, at saka Ang slimy niya parang obesity 100% ganun. yeah. Parang cheat day talaga pag kumain ka ng chicken joy. Tapos parang mararamdaman mong iba yung mantika nila, ganun. Yung sa Jollibee kasi napansin ko dun, pansin niyo pag Nalaman mo yung texture. Nalaman mo yung klase ng mantika. Gusto mo yung McDo yung pag kinain mo, feeling mo napakababoy mong tao. Ground I'm zero going- for obesity. Masarap. Parang I'm going to the napakadumi mo gym. McDonald's. Pero yun nga kasi, ewan ko pa paano nila nilutuin sa McDo. Yung sa McDo kasi, talagang makikita mo yung juiciness nung chicken. Unlike sa Jollibee, may part lang na juicy. Tapos sa baba, yung, kunyari, yung drumstick. Yung bandang bone part nun, tuyo na. Tapos yung basa lang yung may tinatakpan ng bala. At saka parang yung sa Jollibee, medyo tinipid sa breading. Hindi ko sure kung matagal na ako actually hindi nakakain ng chicken joy. Pero medyo tinipid sa breading. Unlike sa McDo, although ang dami niyang breading, parang yung buong breading na yan, part ng kakainin mong chicken, hindi siya parang, wow, puro breading.
Hindi, masarap siya. May flavor yung lahat ng parte ng chicken na yun. So, Ang Jollibee ba yan, ha? Ba't parang di ata kayo binigyan ng magandang service? Kasi kami, overall naman, okay. Oo nga. Minalas lang. Kayo! Pero McDo pa rin ang nasa puso ko! Baka madaling araw kayo ma-order sa Jollibee, ganun. Kaya di ina-effort yung pagluto. next, sa menu is spaghetti. Spaghetti, muna. Jollibee. talaga. Yan, doon ako Jollibee. lilipat ng Jollibee. Actually, Jollibee. Yeah. At Hindi ako least- mahilig sa spaghetti. Hindi ako mahilig sa spaghetti, pero Jollibee. Ang ano kasi, Alala, ang Go. gloopy ng alam mo yung sauce ng McDo, ang gloopy niya kasi iba yung texture niya. Yeah. Yung parang mas wet. Oo, unlike yung sa Unlike yung sa Jollibee na spaghetti. Talagang nagko-coat talaga siya dun sa bawat Sa individual noodles, no? pasta, yeah. Makapit. It's part of the food talaga, no? Parang food yung sa McDo parang sauce lang. Sabaw. at saka Teka at saka lang. mararamdaman mo parang lutong Pinoy yung sa although I prefer Italian spaghettis, pero pag kumain ka ng Grabe. ng spaghetti, parang bayang magiliw. Parang gano'n. Mararamdaman mo talaga eh. Pinoy ako, spaghetti! Parang Sa mga foreigner friends namin na gusto mag-try ng Filipino spaghetti, yung sinasabi nilang sweet spaghetti. Wag niyo Yung itry. Jollibee, yung pakain nyo. Yung Yung Jollibee, yung pakain. Is this Jollibee? Oh, the spaghetti Yes. sa Wag Jollibee. niyo silang pamamagitan ng Jollibee sa ibang bansa. May mga nag-review, di ba, ng mga the spaghetti Jollibee Yung is so Philippines. Oh my God. Hindi, Ano pero Philippines? kasi yung Jollibee sa ibang bansa, like dito, Hindi nila makuha. It looks Filipino. Pero pag kinain mo na parang, ito na yun. Akala ko naman parang pag kinain mo yun, it takes you back home, ganun. Hindi. Walang ganun. Alam mo, sa ratatouille ba yun? Ang lang talaga, ang signature lang dito ng Jollibee, adobo rice. Yun lang. Buti nga dyan, meron eh. Parang dito wala. Oo, eh. Wala. Dyan, dito, Chicken adobo? I like chicken adobo rice. order lang ngayon, di ba? Order ka ng chicken. Can I get like 3-piece chicken joint and adobo rice? Hindi siya adobo. 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 Parang adobe lang. Adobe. Naalala ko tuloy. Adobo. Adobo. Teka lang. Adobo. Let's agree this one. Jollibee to lahat. Yeah, Spaghetti Yeah. Jollibee to. Ah, Oh! Okay. Next. May Magkakaibigan na rin tayo. Group hug. I I love you guys. Mag-aaway na ulit tayo this one. Next one. Okay, next is fries. Ito na siguro yung last. Fries. McDonald's. Walang tatalo sa ng McDonald's. Ito, I have to, Joke lang. baliw ka. Biro lang. Okay. Sa McDonald's, kahit na i-deliver siya dito sa akin, kasi madalas akong nagpapa-grab. So, kahit i-deliver siya sa akin ng medyo late, tapos medyo nakulob na ng konti dahil dun sa packaging nila, although dapat baguhin yun, parang, hindi ko sure kung paano niya mababago yun. Anyways, kahit nakulob siya ng konti, kahit medyo maging sagi siya, maging malamig man, masarap pa din ang fries ng McDo. Hindi ko alam kung bakit ganun yun sa Jollibee. Parang nagiging yung loob. Naging mushy Yung pag- loob. Pag matagal labas pag crispy matagal pa mo rin. hindi nakain, Yung labas matigas, tapos yung loob na machine na kaagad. yung pag matagal Troy. mo hindi nakain yung Jolly Fries, ba't ganun? Yung pagkatuyo niya hindi na nakakatawa. Di ba nagdaday kasi? Parang ako ba kain ng lupa pag ano? Oo! Naghihiwalay siya sa bibig. Naghihiwalay siya sa bibig. Tapos hindi siya yung hiwa-hiwalay na tapos talaga nagka-crumble talaga siya. Kala mo Matutuyo yung dila niyo pag kumain kayo ng yung Tapos matagal yung na hindi kahit kinain. bagong luto, ang tigas niya. Isa pa yun, parang pag yung Jolly Fries, bagong luto, ang tigas. Hindi siya yung crispy pero matigas siya.
Parang nasobrahan sa paluto. Galit ata yung nagluluto. Actually, Nakulangan sa sahod, no? siguro sa ibang ano lang yun. Pero, ito naman ang ano ko. Sa Jollibee naman, okay pa rin naman siya kainin. Basta mainit lang. Parang bagong luto dapat. Huwag mong paabutan ng ilang oras. Please lang. Yeah. At saka dapat hindi yung nirefry. Parang, ayun. Prinito sa mantika ng kahapon. At least best friends pa rin ulit tayo no, sa price. Okay. Ito i-add ko na lang. Sa variety ng food. I mean kasi yung difference ng menu nila. Ano ang mas trip nyo yung menu talaga as a whole. Overall na Jollibee. Yung pagiging wide nung selections nila. Mas gusto ko yung menu ng McDo. Yeah, McDo pa din. I love to Jollibee. Sa McDo pa din. Kahit hardcore McDo ako, Jollibee. Kasi meron mga food items ang Jollibee na na talaga namang it hits different lalo na pag katatapos mo lang sa school, katatapos lang ng exam. Meron talaga silang feel good food na ano ba? Like anong feel good food? Like sabihin natin walang tatalo dun sa pepper beef. Garlic. Ayun. Ayun sinasabi. Kung hindi lang mahal talaga yung pepper beef. Hindi yun ang banger talaga ng Jollibee para sa akin. I mean, sa mga may pepper beef na sila tas may burger steak pa sila. Tapos Goods naman. Tapos yung McDo kasi nakaikot lang sila sa burger, sa chicken. Though masarap naman, ang yun naman maganda sa kanila, masarap. Pero kasi yung variety ng pagpipilian mo nasa Jollibee. Kaya doon ako Jollibee sa variety ng food. Well, ako mag-agree sana ako, kaso ang hindi makuha ng tama ng Jollibee is yung kape. Jollibee. Yeah. Keep up. Well, kaya nga naman meron silang cafe. Kaya sila may McCafe. Like dito sa Makati, merong silang parang other side. May McCafe talaga silang designated na Yeah. I mean, to be fair, international International kasi yung McDonald's Yung Jollibee nagsimula sa Pilipinas. In terms of variety nga sa Jollibee, pero ang kasi dito, ang creative din kasi ng McDonald's. Parang ang dami nilang although international, pero like yung BTS meal, yung Minions na ice cream, yung mga ganun, yung mga banana shake. Ang galing nilang matcha ice cream, matcha McFlurry. Matcha McFlurry, please. Matcha McFlurry. Yuck. See? Yung Pasko, please. Matcha McFlurry. In terms of parang seasonal, parang okay. May mga cookie butter sila, alam mo yun. Marami lang silang talaga, parang pakulo. Pero variety, parang, yun nga lang, in terms of parang fast food. Pag pupunta ka kasi sa isang fast food, parang, okay, ito na yung pipiliin ko. Parang, ang pangit kapag, anong pipiliin ko? Mag-burger ako, Yun medyo yung ayaw ko sa Jollibee. Yeah. Ayun lang. Ang controversial din to, no? McDo, alam nyo na, Jollibee, ha? Lahat naman ata pinag-aawayan. Kaya walang problema. At least tinatangkilik namin yung mga produkto nyo. Yeah. Mga bata laki sa sa fast food. Let's move to another Ang dami pa nito, kaya let's do it briefly. Tatandaan ko yung mga opinion nyo. Kapag kakain na tayo, di ba pre, ayaw mo yun, di ba? Di ba binroadcast mo pa sa buong mundo? Okay na yan, ha? Hindi naman pamburaot, no? Di ata din Pizza or burger? Oh God, ang hirap din
I'm a pizza guy. Burger. Burger, my bro. Mostly Burger. both ako eh. I am a burger. Ganito na lang, Burger. David, para hindi ka mahirapan. Hindi, kung pipili lang ako isa. Kung pipili lang Pag ako isa. nilatagan ka ng pizza or at burger, ano yung una mo titirahin? Pizza. Or ano yung mas prefer? Pizza. Burger. Okay. Burger. Okay. Ang mantika kaya ng ng pizza, tas Green. puro cheese. Well, Ano boy, na isa? wait. Hindi ko maintindihan yung argument mo. Mamantika yung burger? Yung pizza? Oo. Mamantika yung burger, boy. Mistake yun eh. Hindi. Ang point Depende ko siguro is, sa yung luto. pointless na grease. Kasi ganito kasi yun na nakikita ko sa mga pizza. Pag ang pizza kasi na over, yung cheese, nagsiseparate yung oil tsaka yung niya. Doon ako medyo na kinakabahan sa pizza. Tsaka yung pizza kasi, well, parehas sila messy kasi. Pero kasi yung pizza, yung grease na pointless na hindi naman dapat nandun. Nandun. Yung burger, kaya ka bumili ng burger kasi gusto mo magkalat. Gusto mo magdumi. Yun ang point ng burger. Kaya pag hindi nagwawala yung burger sa kamay mo, hindi yan burger. Sandwich lang yan. Makalat So ka in short, kumain. gusto mo mahirapan kumain. Yeah. Okay. Buibili ka ng burger para mahirapan kumain. Okay, I'll give you a scenario. Pwede kang kumain ng pizza habang nakikipag-usap. Kuha ka ng pizza, balik ka dun sa tropa mo. Ako kasi gusto ko yung burger as a meal. Yung isang burger enough na para sold. Isa lang? Pizza kasi, Isa lang? I mean, usually. Kasi yung Troy, isang tingnan mo burger naman na may... katawan ni Troy. Iba yung na. Hoy, to be fair, na ako ngayon. Okay na. Normal na yung body type ko siguro. O bakit? Pero yung burger kasi... No shame naman dun. Ano ba? Yung Pero yung burger kasi, gusto ko kasi yung... Well, gusto ko din kumakain ng marami sa pizza. Oo, gusto ko yun. Pero yung burger kasi, that meal in one package na. May gulay, may gulay. Naglagyan mo pa ng iba't onions. Hindi ko rin masabing mas angat ang burger sa pizza. Though nasa parehas naman silang tier. Mas prefer ko yung burger. Mas prefer ko lang yung burger kasi mas fulfilling para sa akin yung burger. Unlike yung pizza kasi, greasy, cheese, puro cheese. Tapos pwede ka maglagay ng kung ano. Though versatile din siya. I get that. Yun lang kasi, minsan merong flavor ang you can't fuck up a burger. That's the thing. Pizza, pwede ka masobrahan sa cheese. Yun eh. Saka kasi sa burger, kung ano na yung nakahain sa burger, yun na yun. Sa pizza, minsan lalagyan mo pa ng condiments yan. Mayonnaise, sauce. Burger, it's all there. Don't worry. Nilagyan din naman ng condiments ang burger. Hindi, I mean, minsan nga pinapatanggal pa. Di ba, nasa loob na. Pag pinipare na siya. To be fair, yeah. Nagigets ko naman yung points niya. Pero, pizza, dahil talagang isa yun. Ang convenient niya, kahit makailang pizza dahil slice siya. Good for sharing. Ang tatabad yun dun sa sausage, tapos gusto nyo yung makalat na ayun nga eh. Yeah, actually, good for... Wait. your mind. Good for sharing ang pizza, okay? Isa pa yun? Sabi ko sa'yo. Kasi ang mga kumakain ng burgers, mga makasarili. Hindi. Yun. No. Ito kasi yun. May social aspect yung pizza eh. Kasi most of the time, hindi ka naman kakain ng pizza mag-isa eh. Hindi ka... Yung solo order pizza. ka isang... Wait. Teka lang. Order ka, di ba? Order kang box, di ba? Order kang box. Ikaw na ba kakain nun? Most of the time, David, hindi. David, appear ka sa upper right mo. Oh. Ay, baliktad. Asan na? Ito. Liligaw ako. Yeah! Wait lang, nag-appearan tayo doon eh. Kakaway tayo dito. Ay. Pero kasi, kung isipin mo, diba? burger, it's a meal to die for. Pizza, you're gonna die with pizza, man. Come on. Di mo pwede lagyan ng lettuce yung pizza eh. Exactly, my dude. You can't even put pickles on that thing, bro. Kaya nga may combo eh. I mean, hindi mo siya lalagyan ng pickles. Ba't ka naman maglalagay ng pickles sa pizza? May olives kami. Oh. Combo. Sorry. May ano kami. May
Ito, may bell pepper kami. Okay. Madaming condiments, bro. Sige. Nandun na lahat kasi isipin mo, nandun yung texture, crispiness, acidity. Madami. Give me sige. Ganito, isa. Had fun ako ng give me a pizza. pizza meal na that will change my mind. Pizza burger. Oh. That's actually unfair. May pizza burger ang yellow cab actually. May pizza burger ang yellow cab. Ay, kaya naisip ko eh. That's Pizza actually burger. unfair. Boy, May burger Pero bang burger pizza? Walang burger Pizza pizza, meal- di ba? may Pizza yellow- burger lang. may yellow cab sa inyo. Dito sa May yellow cab sa inyo? Nag-yellow cab ka dito nung sa Pinas nun? Nakita ko ang dami mong kinukuha, pre. Oh, sabi mo sa akin, pizza gaya. Ay, burger gaya. Minamat ako, binibilang ko. Pre, pag gutom ka, kung anong nasa harapan mo, kakainin mo. Oo. Huwag kang Hindi ka naman magmalinis. mag-order na. Next time nakakain tayo, tas pizza yung pagkain. Bibilangin Pre. namin yung kinukuha mong slice, ha? Oh, tama na yan. Sabi mo, burger ka, di ba? Oh. Ano yung exception yung yellow cab? Kasi yellow cab basta kami pizza nila eh. Yeah, Pero pag ibang pizza, sige, bilangin nyo. Okay lang. talaga. Pero yellow cab, Hindi, depende rin kasi Shout sa out- pizza. Yan. Shoutout sa mga pinsan ko dyan, sa mga kom. Lumaki kami sa Yellow Cab. As in talagang nagkakaroon kami ng pizza party kapag dumadating yung mga uncle namin. So, natikman na namin yung mga pizza na May World Burger Day ba? Pasensya na, may World Pizza Day kasi kami. National Burger Day, sorry. National, okay. World kami, World Pizza skill Day. issue. Well, National? Masasabi ko nga naman, ang burger is, very, for few people lang siya. Exclusive. Next. Exquisite. Okay. Exquisite. Yeah. Are you kidding me? May nabibili ka ang Angel's Burger, meron bang Angel's Pizza? Wala, di ba? O ano? Dominic's Pizza, ano? Dominic's Pizza? Oh, 60 bakit? pesos sa pizza. Pero hindi. To be fair, okay? May Sige. nabibiling buy one take one na burger, meron ba nabibiling buy one take one na pizza? Wala. Meron. Actually, meron sa Sam's Pizza. Pero, Magalang Ano, David, box? pizza Buy one tayo. take one na box. Buy one take one na box. to be fair, Pizza tayo, David. Sinisira mo yung pizza. Hindi. Ang point ko kasi dito, ang point ni rin Okay, exclusive na one burger eh. Pero, Okay. mas premium ang pizza compared sa Kasi burger. isang box lang. to be fair, sabihin natin, to be fair, masarap naman din ang pizza. Yun lang kasi, as I said, too much cheese in one bite. It's a no for me. Yun. So, Yun nga yung issue. habol ito, Mas Cheese. skill issue. Okay. Kasi nakakaumay ang cheese, yun lang, that's it. Huwag kang order ng cheeseburger. Lettuce. Wala. Wag ka maglalagay ng cheese sa spaghetti mo, ha? Ay, God. I don't know, pero a little bit of cheese, yes, yung matitikman mo siya ng first bite, pero the next bite, parang I really can't. Okay. Ang cheese is considered as pagkain ng mayayaman dahil, alam mo yung charcuterie board, yung may mga May Gruyere cheese sila. Oh my God. Cheese board. Ayan. So, next na tayo. Cake or ice cream? Ice cream cake. Cream. Ice cream. Teka lang, huwag niyo pagsamahin. Ice cream. Halatang Ice cream ako. Ice cream. Ice cream. 100%. ice cream. Ice cream. Sa mga nakatira talaga sa tropical countries, No, hindi lang. talagang ice. Hindi lang. Hindi lang dahil sa Hindi, I mean, tropical. siguro, yun nga eh. Ako na nakatira ako sa mas prefer ko naglilin yung, towards ice cream. dahil mainit dito sa atin. Parang isa yun sa parang mabenta yung ice cream dito sa Pilipinas dahil, tsaka, sorbetes, hello. Oh my God, yes. Hindi ko alam Dirty kung sorbetes, kung pinaka-the best. kung sa akin lang to, pero parang ayoko yung mas matamis para sa akin yung cake.
kesa sa ice cream. Kaya, Parang mas nakakauta yung pagkatamis ng cake kesa ice cream. Siguro kasi yung ice cream dahil pag sinubo mo, mabilis matunaw sa bibig mo, ganun. At saka mas mararamdaman mo yung lamig. Oo. mas comforting sa akin yung ice cream. Yung cake kasi ngunguyain mo kaya yung tamis niya Tsaka may icing pa siya na na Oo. minsan nakaka-overwhelm. Sabi mo may icing na sa labas, may icing pa sa loob. Talaga namang Tama. diabetes. Di ba? Okay, friends Diabetes ulit yung- tayo. talaga. Friends ulit tayo. Lahat ice cream. Yung gusto ko lang cake, yung gusto ko lang cake lang talaga yung sa Mansion Garden yung caramel cake. Yeah. Yun lang. Okay, that makes sense. Yeah. Caramel cake ng Mansion Garden. Yun lang yung Ah. cake na dapat pakain mo sa akin. The rest Pero Actually Ng Red hanggang Ribbon. ngayon, ang mura nung caramel cake ng Mansion Garden. Tapos, ngayon medyo may kaya na ako. Tapos para kapag, alam mo yun, pag dinalan mo ako ng alam kong mura na caramel cake, parang, Alam mo hindi na. ako medyo, alam mo yun, parang, wow, dinala niya ako ng cake. Although, magiging grateful ako kahit anong cake pa yan. Pero, alam mo yun, ang premium yung, cake ng caramel cake, talagang simula noon hanggang ngayon talaga. the best. The best. Feeling ko Yeah. mas mahirap na usapan kung ice cream versus cheesecake. Oh no. Oo. Mag-cheesecake Ice ako cream. dyan. Ice cream versus cheesecake. Oh my gosh. Cheesecake ako. Oh my gosh. Cheesecake. wait lang. Ang hirap din bitawan ng ice cream Pero I Pero- mean kung sa ice cream versus cheesecake, baka mag-lean ako sa cheesecake. Kasi doon, Cheesecake din hindi mo kasi siya pwedeng makuha, hindi mo siya makukuha from time to time. Yeah. Bihira may cheesecake eh. Feeling ko Tapos- mag-lean din ako ng cheesecake for the reason na mas feeling siya compared sa ice cream. Totoo. Mas mabigat sa tiyan niya. Pag halimbawa, nagutom ka ng madaling araw, anong pipiliin mo? Ice cream o cheesecake? Yeah. Nagutom ka na madaling araw, di ba? Cheesecake, parang... Cheesecake. Balik tayo ulit. Lalo na- Group hug. Okay, pati tayo. Lugi. Ano pa Okay. mga versus natin? Ano ba? Ano pa yung papaaway mo sa amin, Jude? Flavors naman tayo. Caramel versus chocolate. Caramel. Caramel. Kahit kumakain ng chocolate kanina, caramel pa din ako. Chocolate. Ano daw? Caramel. Ano yung tanong? Caramel versus chocolate. Chocolate. Well, caramel. Kumain Yeah. ng Ang sneakers. mainstream Anong- ng chocolate, ang mainstream niya. Di naman sa mainstream. I mean, siguro para sa mainstream. Pero, mahirap hulihin yung sobrang sarap na chocolate. Mahirap talaga. As in. Totoo. Ano? May pipilian ka lang. Yung Parang most of the time nakakauta yung chocolate Mhm. Ah. Parang yung chocolate, masarap lang siyang kainin like first 2 bites. Parang first 2 parts lang ng chocolate. Okay. Pero pag sumobra ka na, parang Pero naalala mo rin yung yung binibili mong isang malaking bloke ng chocolate. yeah. Wala. Yeah. Nung saan mo nag-review nabibili? kami dito sa Manila, may binili si Ren ng isang malaking chocolate talaga. Chocolate bar. Pang bake yun eh. 200 Ang big siya. pesos. Yeah, 200 pesos. Ang sarap niya. Ang Tas, sarap niya. Hindi siya parang typical. ganito, sa buong brasong ganito yung laban niya. Oh. Tapos ang ginawa ni Ren, binali-bali niya. Tapos, minsan kapag Ren, uwi ako nito ha. Parang, tapos nung umalis si Ren dito sa Manila, ay na to. Parang ang saya kasi, ang laki niya, tapos nakakatuwa. Hindi siya yung parang, syempre, quantity, madami. Tapos parang inisip mo, okay, hindi masarap to. Pero masarap siya. Nakalimutan ko yung pangalan eh. Hindi siya nakakauta. Halos wala siyang wala siya yung flavor na sobrang tamis. At saka yung kasi mindset natin nun, para lang sa utak, para lang magka-sugar yung utak. Sige na. Yeah. Pagising. Yun, dinala ko pa yun sa board exam actually. Isipin mo yung katabi ko, ninalok ko, gusto mo ng chocolate, ito kuha ka dito. Yung ganon kalaki. Hindi, ito. Vanilla versus chocolate. Oh my gosh, vanilla. I'm sorry. Kung may Vanilla din chocolate man kayo. Actually, bihira lang. Bihira lang kasi ang matagal ng vanilla. Sorry, wala dito sa bundok eh. Pero, siguro vanilla dahil
parang di siya normal sa taste ko. Okay. Okay. Kasi kanina, mas best friends. Kahit na magaan. friend. Yung amoy ng vanilla is exquisite. Yes, isa pa yun. Yeah, yung amoy ng vanilla. At saka parang you can never go wrong sa vanilla. Parang pag medyo nagpumili kasi talaga ng mahirap talaga hulihin yung tamang lasa ng Chocolate. Chocolate. Tsaka hindi lang yung lasa, yung mouthfeel din kasi. May ibang chocolate na pag kinain mo, magsistay siyang buo sa bibig mo. Parang parang mas marami kang makakain na vanilla bago kesa sa chocolate. Kasi pag kumain ka ng same amount ng chocolate, parang masusuka ka na compared sa vanilla na ang gaang niya lang kainin. Wait nga lang, may nakakatawa akong kwenta dyan sa vanilla. Pinagbantay kami ng pinsan ko, maliit pa siya nun. Pinagbantay kami dun sa bahay ng tita namin. Pinagbantay kami, tapos parang ang medyo suhol sa amin, ay may isang malaking may isang malaking parang galon ng ng vanilla ice cream. Nag-vanilla ice cream kami. As in, ang dami namin nakain. Shoutout kay Gian. Ang dami namin nakain, tapos nag-basketball kami. Talagang sobrang sakit. Umuwi kami, sobrang sakit ng tiyan namin. So, alam mo na. Ang dami namin kinain. Pero thank you sa Ate Lot. Thank you sa vanilla ice cream. Grabe. As in, ang dami namin nakain yun. Kasi nga sobrang sarap ng vanilla. Dagdag ko lang, natikman nyo na yung Wiggy's ice cream dito? Yung nabibili sa Bataan, or Pampanga. Wiggy's ice cream. Hindi kayo familiar? Ay, grabe. Kailangan nyo matikman yun. Life-changing. Okay, Pag Troy, sabihin ko sa'yo pag uwi na ako. Sabihin nyo, paalala nyo sa akin. Or pag bibiyahe tayo sa Bataan. Kailangan natin matry yan para magkaroon tayo ng opinion dyan. Ayun yung legit. Ay, naalala ko, ililibre ako ni Troy ng ice cream sa Bataan. Yung Isang bucket, syempre. Isang bucket talaga yun. Kasi isang bucket. Sabi lang papatikim nilibre agad Isang bucket. Bakit? Sa mundong puro select at Nestle, grabe yun. Gusto ko. Isa Wiggy's. Sad lang na nasa Bataan at Pampanga. Ay, naku, wala kayong problema sa Bataan. Hindi, malayo pa din yun Bataan boys. Oy, wala, nasa US ka na Okay, next. Sprite or Coke? Sprite. What? Sprite. Coke? Sprite or Coke? Sprite. Coke? Matic, Sprite. Nakakauta ang actually nakakauta sila parehas, pero mas bearable sa akin ang Coke. Okay. Coke is gusto ko yung sweetness, pero yung Sprite is kaya ko siyang inumin ng marami. Kaya kong yung hindi ka parang i-regret mo siya. Yung Sprite pag ininom mo siya ng isang bote, hindi mo siya i-regret. Okay, napepeke ka kasi kala mo tubig pa rin. Sinasabi ng utak mo tubig pa din Sparkling water na may lemon flavor. Madalas ako uminom ng Coke, mas prefer ko yung Hindi ko sure kung nagdudulot yung Sprite. Sa Sprite. Okay, kasi may lemon. Mas nakaka-acid yung Coke. Parehas lang sila nakaka-acid. Hindi naman ako kasi hindi na kasi ako avid drinker ng soft drinks. So soft drinks. Yeah. Ang tagal ka na rin. Baka yung lime sa Sprite. Bagay. Mas na-acid compared sa Coke. Water and white na ako yun. Gusto ko kasi natotolerate ko ng marami yung carbonated. Stay hydrated, guys. Stay hydrated. Yun na, mas napansin ko ngayon, lagi akong umiinom ng room temperature na tubig. Kesa yung malamig. Mas gusto ko. Ayun na lang. Sinabi ng ate ko, mas healthy daw. I mean, hindi mas siya mas healthy. Pero, mas okay na meron ka ng room temp kasi kapag malamig na satisfy na agad yung thirst mo kasi nalamigan ka na. Ang sakit sa lalamunan sa akin. Ang sakit sa lalamunan. Masakit. Although masarap uminom ng malamig na tubig kapag galing ka talaga sa araw. Yeah. Parang, pero kung temperature is can I ask for stop favor? here. Agua, please. Por favor. Agua. Okay, next. Coffee or tea? Ay, shucks. Ganyan, sir. Hindi ako. Hirap. Gusto ko parehas yan Pero tea ako. Oh my gosh. Tea. Okay.
Hindi rin ako hindi ko na-feel yung effects ng coffee. Mas Oh? na-feel ko yung effects ng tea. Okay. Get. Are you Gusto ko British? parehas. Are you British? Pero British? nagbili na akong kape. Are you British? A tea? Kape tea with Okay. Kape, Although cheese. di ako madalas uminom ng kape, coffee. Kasi yun yung mas kaya ng ano ko eh. Di, tsaka Utak ko. kasi ano, Pag what? Hindi na rin ako nagka-coffee. So hindi ka ba nagtiti, Troy? Yung mga tea na natitikman ko, yung sobrang hybrid na yun. Milk tea, ganun. Pero yung tea talaga na sinasabi yung Labas natural. tayo sa, Kasi labas tayo sa, yung tibag Hindi rin kasi talaga. ako pwede mag-coffee kasi nag-pre-workout ako eh. So, caffeine na rin yun. So, Okay. Okay. parang Hindi man, preference ng yun. Okay. Ako kape talaga. Taga lang, hati din ako kasi dati ako sa kape talaga. As in, amoy ng kape, kahit yung itsura ng kape, okay lang sa akin. Yun lang ata yung kape. Oo. Parang kapag, kape. Ganun. So, pero, na-trauma ako dati nung nagkape ako ng sobra kasi merong tumbler na pinahiram sa akin yung ate ko. Malaki siyang Starbucks na tumbler. Tapos nilagyan ko ng isang 3-in-1. Tapos sabi ko, parang matabang. Tapos parang gusto ko siya paabutin, gusto ko siya punuin kasi nag-review ako. Tapos nilagyan ko siya dahil pinuno ko siya ng tubig tapos tumabang siya. Nilagyan ko siya ng 3 sachet ng iba't ibang kape. Tapos doon ko naranasan yung as in talagang nagpapalpitate talaga. Sa totoo lang, akala ko yung mga nagpapalpitate na tao, nag-OAs lang sila na parang, ba't kayo nagpapalpitate? Ang hina nyo naman. Doon ko lang na talagang, oh my gosh. Totoo. Pero, ang comforting ng dulot ng tea, sa totoo lang, kahit kahit kailan ko siya inumin, wala akong sakit or meron Mas akong... nakaka-relax talaga yung yung tea. Good for your nagtatry na rin ako ng cold. Yeah. Understandable. Pero kung papapilian ako ng isa lang, kape. Kape pa din ako, sorry. I want my fast juice. Ako kape muna, pero feeling ko borderline tea, ganun. Yeah, okay. Ano pa? Gusto ko yung kick nung caffeine sa... Okay. That's addiction. I think yun na atang natin sa end natin sa mga food. Let's na tayo? Medyo level 2 na tayo. Black or white? Not sa racial pero black or white. Reference lang sa Disclaimer. I'm so sorry. Di ko alam kung bakit Pero to? Sa mga bagay-bagay to. Black or white? Start ko na black ako. Black. I prefer black. Yung dalawang to white ata. Black ako. Ay, si David yung white sa... Kasi pag makikita mo yung setup ni David, di ba? Puro white. Para sila yung tantan. White pa ako. Black sa akin. Black For now. Malay mo. Parang ang calm niya tignan. Or parang ang mysterious niya tignan. Parang... Actually, mas calming pa. Sa akin, black ako. Pero mas calming tingnan yung white. Mas gusto ko lang yung black is pag nadumihan kasi yung black, hindi halata eh. Actually, isa pa Yeah. yun. Pag white kasi kailangan sobrang high maintenance sa akin. Tamad pa naman ako. Kaya nga ayaw ako magprito ng Vienna sausage eh. Ay, wag tayo bumalik din. Get ka sa black. Hindi ko sure kung ako lang. Although mainit pag naka-black ka. I mean, pag naka-black ka sa mainit na araw, mas mainit. Pero, eto, nakakita ko yung elegance nung black sa kahit anong bagay. Okay. Makes sense. Although, ang mga premium logos natin, kung papansinin nyo, puro sila white. Hindi ba? Medyo, din yung bagay na yan. Okay. Ako nga, white ako. Kasi, white ako. Pwedeng kunin out of context yung clip na yun. Dito? Gusto ko yung linis ng white. Gusto ko yung
yung Buti na may maintain mo naman, David. Sa akin kasi, sa environment ko, mahirap i-maintain yung pureness ng white, kaya mas prefer ko yung black. Okay. I mean, yeah. Gusto ko rin ng black. Actually, gusto ko rin naman ng black. Pero in terms of preference lang sa mga bagay-bagay ko, gusto ko yung cleanliness ng white. Yun lang. Huwag nyo i-take out of context yung mga clips na to, ha? Baka... Mamaya magamit ko saan. Okay, wait lang. May naiwan pa pala sa food, pancit or spaghetti. Sino kumakain ng Pancit? Oh my Pancit! God. Bruh. Pancit. Although I like Jolly Spaghetti. Parehas ako di mahilig dun. Pero maglilin ako sa spaghetti. Sino kumakain ng pancit? Mas healthy yung pancit. Yeah, Mas clean ako sa healthiness. Hindi natin usapan ng healthy dito. Also, Nakakamdaman mo rin. We're here for a good time, not a long time. Ito na naman yung argument ko dyan. Ang hirap habulin ng masarap na pancit. Parang may mga certain tao ka lang nakilala na or certain restaurants na okay, masarap yung pancit nila. Spaghetti, parang lagi ako magsa-spaghetti. Ganun. Siguro sa akin dahil frequent yung spaghetti. Yeah, kaya nanawa ako. Yeah. Masarap kasi magpansit yung mga pamilya ko. Nung bata kasi ako laging spaghetti. Kaya ngayon, nung pagtanda ko, gusto ko pansit. Ayoko nung spaghetti. Nasa utak na Dre, gusto ko mababuhay ko. Hindi sa mababuhay. Gusto ko long life. Yung flavor kasi, parang nakakasawa na yung spaghetti. Feeling ko mas fair comparison na naman ng pansit versus palabok. Palabok na yung nakahiwala yung sauce niya. Ayaw ko yung malabon. Yung halo na. Okay. Actually, okay din ng malabon. Okay din siya. Okay lang din sa akin. Prefer ko yung yung nakahiwala yung sauce. Yung KT soy. Tapos maraming chicharon shredded. Tapos the best yung palabok na may yung may hipon na sa home. Tapos, teka lang ito medyo ko, pero sa next podcast na to, ito pa yung ayaw ko. Bakit ang susugapa nyo sa itlog kapag nagpapalabok? Parang, okay, alam mo yun? Diretso hukay, yung hukay mo talagang, okay, kailangan maitlog yung hukay ka, parang ganun. Ang susugaba ng mga tao, parang dun sa palabok, dun mo mahuhuli yung yung madamot, yung sakim na tao, ganun. Tapos magkakatitigan pa yan, parang, may isa na lang Kasi naka-design yan, di ba? Pabilog. Yun yung pinaka-reliable personality test, yung paano ka kumuha ng palabok. Ay, madamot mo. Ayaw magpaisa nitong taong to, kinuha yung itlog. Ayaw magpalamang kumuha, dalawa. Tapos mag-uunahan pa kayo, ay, shucks, may isang itlog na lang. Ako na kaya mauna, gumana. Mas reliable pa yung sa MBTI. Medyo... Sa mga nanonood nito, meron kaming podcast para doon. Pero please naman, maging considerate kayo sa ibang tao. Gusto rin namin ng itlog. Ganun. Pag kinuha nyo yung itlog sa palabok, hinuhusgahan namin kayo. Isa lang wag mag-double dip. Wag mag-double dip. Yung itlog, ano nyo naman, parang tsambahan na lang tayo. Sino na lang makakuha. Wag yung you go out of your way para lang kunin yung itlog. Okay, kukuha ko sa bandang gitna, mas magkakadikit yung itlog doon, gano'n. Kasi naka-design yun, di ba? Parang sa gilid kumuha para hindi halatang marami kinuha. Ito pa. Okay. Spaghetti versus carbonara. Oh my gosh. Spaghetti ako. May hot take ako dyan. Oh no. Depende kung anong carbonara. Kasi kung yung carbonara may cream or ginamitan ng gatas, sa akin yun. Spaghetti ako. Hindi, alam ko ang traditional carbonara parang egg something, Tama pero kung ang gagamitin nila is cheese tapos egg yolk, yun. Tapos may bacon. Wala pa atang gumagawa ng ganun. Hindi ko pa na-try. Pero spaghetti ako pa din. Yun. Kaya nga lahat ng nakikita ko nagluluto ng carbonara nilalagyan ng cream. Ay, gina-judge ko sila like, why?
Grabe, Naman, ma-judge sir. mo ata ako. Yung sa ano kasi sa Finas, parang ganyan eh. Kasi Yung carbonara parang nun. tawag dito, parang gumawa lang kayo ng loophole na, ay, kaya kong gumawa ng carbonara. Mas madali maglagay ng cream, bahala kayo dyan. Nasaan yung nasaan yung love? Bro, Nasaan ganun yung siya, love? ganun siya lutuin dito. Wala pang nagluluto Kaya nga, ng kumbaga parang ang hot take ko nga dyan, if makakatikim ako ng carbonara, nagawa talaga sa egg. Okay, pag umuwi si Ren ng Pilipinas, paki-take note, patikim. kailangan niya tayo gawa ng ganun. Okay. Kasi mahirap Tingnan namin. Actually, mahirap siya i-execute, sa totoo lang. Hindi naman siya ganun kahirap. Ang intimidating lang. Maglilin ka sa maglilin ka sa pag na GG mo yung luto ng carbonara na yun, it's Oo, either maglasa sayang siyang itlog lang or maglasa siyang binudburan, noodles lang na binudburan mo ng cheese. Medyo yun yung dun. Pero nagigets ka yun. Maraming gumagawa nun. It's traditional carbonara. Pero, spaghetti. Carbonara. Spaghetti. Mhm. Carbonara. Pero if you use carbonara cream, pero yung sinasabi nyo. if you use cream on your carbonara, we can't be friends. I'm sorry. Oh no. That's Oh, the law. no. That's the law. Paano kinakain lang hindi minimake? Paano kinakain lang? Ako kumakain ng carbonara na may cream. Ako din eh. Sabi naman ni Ren pa naman ako rin. Sabi naman ni Ren make di ko naman minimake. Oh, best friend pa tayo. Depends pa yung Anyway. Meron pa kayo sa food. Let's do sa mga setup. Medyo na to. Medyo alam ko mas marami kayo. Personalan na to. Nako, personal. Medyo marami kayong baon dito. So, let's go with numpads. Yak. Sa mga hindi nakakaalam, baka sa mga nanonood dyan, ngayon meron na tayong mga ilang percentage ng keyboards. Meron na tayong yung walang numpad, wala yung, tama diba? Parang ilang percentage? 60%? 60, 75. 65. 65, meron 65. Cool. 67. Meron yung 10 kilos lang. Ay. So, ayun. Pinagtatalunan namin is with or without numpad. I'm G with numpad. With numpad sa akin. Simula nung natikman ko ng No cap. No cap. Nung natikman ko na ang 60% numpad. My lord. Gets ko. Actually, gets ko yung pagmaliit yung keyboard. Sa akin kasi, kahit mahaba yung galamay ko, parang ang comforting nung maliit yung keyboard. Lalo na pag siguro 10 hours kang nagba-Valo ka, taga-FPS gaming. Sobrang convenient nung malapit yung mouse sa keyboard. Pero ako kasi, yung numpad is yung function sa akin. Madalas kasi ako yung sa numpad. Yung password, pag pag nakakalculate ka. Kahit take na numbers, lalo na sa mga, ako kasi, naka-experience na ako sa pag madalas ka nag-i-spreadsheet. Spreadsheet. Ang Lalo bilis. na tagito, nagpagawa sa akin yung nanay ko ng parang pina-work niya, part-time lang. Tax. Tax or something with computation. And that time, kaka-transition ko from laptop na may numpad to without numpad na Tapos, pinagawa niya sa akin, mas efficient yung may numpad. Saka ako kasi, di ba, pang 1 year nag-call center, madalas namin ginagamit yan. Pag ita-type mo yung mga references number. Parang tahimik ka, David. Mamaya. Sige ba kami? Oo, patay na kayo sa akin. Walang personalan yun. Basta Yan, gusto ko. Hindi, ako, no numpad, pero I get it na for functionality yung numpad, pero patay pa rin kayo sa akin. Hinati mo yung Kakampi ko yan. Kayong No numpad keyboard mo na. Bakit? Dahil lang sa aesthetics? Hindi, space. Gusto ko yung space. Actually, ako, gets ko. Kasi Yung mouse space.
kung sa inyo, willing kayo mag-give up ng space for functionality. Sa amin naman, mas gusto namin yung space. Sa akin, ayun, space talaga. Mas free yung kamay mong mag-move around. Life-changing sa akin yung yung nag-transition ako from may numpad to wala. Sobrang night and day yung difference nung space sa akin. Yung usage ng space sa akin, yung mouse space ko. Sobrang, ganito pala kaluwag yung lamesa ko. Down to, talaga, functionality. Kung paano Pero mag-work. kasi nung nalipat ako sa without numpad na keyboard, hinanap ko talaga siya. Kasi ang bilis mag-type nung To be fair, may learning curve naman talaga. May learning curve naman talaga kung galing kang may numpad. Kahit ako nag-adjust ako nung wala yung numpad. Oo, pero yung space talaga yung naging benefit sa akin doon. Okay. So next, wired versus wireless. 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 Why? Siguro kung tatanungin mo ako 5 years ago, wired ako. Kasi yung mga wireless technology dati ang papakit Oo. Napaka unreliable. Ang taas ng latency. Nakikita niyo ba yan? Okay. Wait lang. Pagdating sa audio, wired ako. Pero peripherals like keyboard and mouse, wireless. Yeah. Huh? What Kasi you lang, mean? peripherals pa rin. Wired ako. Although may option tong keyboard ko na maging may option yung keyboard ko na maging wireless. Pero ang hirap mag-charge tapos babalik ka charge na naman. Bigla ka naglalaro, naglobat. You know? Charge mo habang tulog ka, ganun. Ako, I take it kasi gusto ko wireless. Kahit yung sinasabi nga ni Jude na hassle yung pag-charge. Ganun. Charge. Gusto ko yung yung linis na walang wire sa desk ko. Na nakatago sila. Gusto ko yun. Aesthetics pa rin si David, tumitingin talaga itsura. Gusto ko yung linis eh. Actually, yung issue ko ngayon sa setup ko. Yeah. Kapag malinis yung work setup mo naman, nakakagana. Ako naman, sarap magtrabaho. Actually, ako dun. Pabor ako dun sa wireless. Pero kasi, mas safe ako sa wired. Di ko alam kung bakit. Mas reliable Sa sa'yo. wired. Ang isa pa, kaya lang naman gusto ko mag-wireless kasi ang linis tignan. Yun yung isa sa Pero, all in all, same, rin naman same yung output siguro, anyway. So, sa akin, I'm willing to give up yung aesthetics para lang sa comfort siguro, na nararamdaman ko. Okay. Para sa akin yung sige ka, David. Sige, ako. Sige, ikaw. Sa akin kasi, yung ginawa ko kasi up ko is yung wires ng mouse and keyboard ko nakasaksak sa likod ng PC. Tapos tinatago ko lang sila under nung desk riser ko. So, pag kailangan ko mag-charge, kukunin ko lang doon sa ilalim ng desk riser, salpak. Easy. Ay, kung wireless ka, bakit may wire ka dyan? Para sa akin may benefit yung wired. Nakatago sila. Sa mga, kasi hindi mo sila makikita. Pwede ko lang, ilalabas ko lang sila pag kailangan ko na mag-charge. Yeah. Pero grabe yung, gamer ka. Grabe yung technology ng mga wireless actually ngayon. Ang maganda na. Yung response time parang ang seamless talaga. Halos same na sa sa wired. Oo. Ako kasi hindi naman ako madalas kasi maglaro ng heavy pro na Valorant, Apex, di naman ako po sa FPS. Kaya di ko kailangan ng reliable na mouse. Kailangan ko lang ng nagagalaw at walang wire. Tsaka mas madalas kasi yung wireless. Ang gaang ng wireless. Oo. Gusto ko yung wireless, yung keyboard saka mouse. Oo. Pero yung fair yung sinabi ni David, yung pag sa audio, mas maganda pag wired. Actually, kahit yung ibang wala pa ata akong narinig na magandang audio ng kahit anong wireless. Kahit na pa yan, AirPods pa yan. Medyo hindi pa siya reliable. Hindi pa siya ganun kaganda yung tunog. Kasi budget nila napupunta sa connectivity instead dun sa quality. Yeah.
Balik tayo sa keyboard. Mhm. Actually, tatlo yun eh. Ikaw nga magano, Clicky. David, ipapiliin. Clicky. Tactile, tsaka linear. Okay. Yung kulay. Blue, red, and brown. Okay. Yung blue yung pinakamaingay, right? Mhm. Okay. Yung red, Yung pinaka clicky na tahimik. Hindi siya clicky, linear siya. Wala siyang bump Yung brown, na pinindot mo. Brown yung Yung brown. tactile na may bump siya pero hindi siya kasing ingay ng blue. okay. Okay. Brown yung switches ko ngayon. Like, Mhm. brown yung switches ko. Pero, nakaklik na ako ng blue. So, gusto ko magkaroon ng blue. Okay, first of all, ew. Hindi, Brown switch all the way. Parang mas Brown na-open si switch all the Jude. Gigil ako eh. Okay, Nakaklik kasi, naka-brown ako ngayon, guys. Gusto mo lang Prefer- matry. Gusto mo lang matry. Gusto ko matry. Okay. Gets. Kasi ano eh, yung first siguro mga few days or few weeks na naka-blue ka, may enjoy mo siya, na gusto mo naririnig yung tunog, ganun. Pero pag tumagal, nakakapikon na siya. So, ingay! Swear. Source. Yeah. Galing ako. Actually, nung binili ko, Source, trust me, bro. Binilan ako nitong, binilan ako ni Nikki ng keyboard. Wow, binilan ako. Kinonsider ko yung sound. Kasi naiingayan sila lahat kapag naglalaro ako. Kahit naman Tama lang naka-brown yun. switches ako ng dati. Tapos, dahil dalawa na lang kami ng kapatid ko dito sa kwarto, tapos pinakita ko sa kanya, sana nag-blue ka na lang. Bruh. Parang inisip ko, kaya nga ako nag-brown dahil gusto ko makapagpahinga ka ng maayos eh. Tapos gusto mo Sa ba akin. mag-blue ako? Well, gusto niya rin ng blue. Dahil daw ang sarap sa feeling, parang true meaning ng mechanical keyboard, ganun. Gets. Kasi yung tunog eh, parang Parang may okay. sa utak mo na Parang may narinig feeling mo ako na. napaka-productive mo eh. Feeling mo hardworking ka pag narinig mo yung maraming. Yeah. Mhm. Ano next? Monitor ba yan, Brown all Jude? the way. Magandang brown. Red. Okay, next. Dual monitor. Dual Versus monitor. Ultra wide. Dual monitor. Dual ako. Dual. Medyo Kung dual monitor. Kung dual ultra wide ay yung editor's paradise. Imagine mo ultra wide yung timeline ng ako sa dati gusto ko na ultra wide, pero ngayon imagine ko gusto ko yung functionality ng dual monitor. Okay. Si Jude na open ultra Hinihintay niyo ba wide. yung sagot ka? Hinihintay niyo yung sagot ka? Okay. Kaya dati ako kaya ako nag-lean sa ultra wide dahil ang premium nung experience nung malaki yung screen. As in, like, para ka nasa sarili mong sinayan. Okay. Tapos, pinangarap ko siya dati kasi, di ba nga, kinakabit ko yung laptop ko dun sa TV. So, parang, okay, ang saya. Dalawa screen mo dyan. Sige nga. Ano? Well, ano? to be fair, ang niya sa productivity nga, sa totoo lang, kailan ko lang siya na-experience, as in, nung bumibili ako ng ng monitor, parang, lagi ko, tara mo si Troy, dual monitor ba, Troy? Or Dual ultra monitor. wide? Well, Bibili to ko be ba fair, yan? sa akin, gusto ko talaga, as in, pangarap ko, ultra wide na dual. Imagine mo timeline sa Premiere, yung timeline sa Premiere, mahaba, nababantayan mo lahat ng yung mga videos na nilalagay mo. Tapos after ng rendering, nakaupo ka. Kita mo. Ang sarap kasi makita yung timeline, lalo na pag napakaganda. Pag nag-edit ka ng mga videos. Ang daming layer ng sobrang ang liliit ng bar na yung layers. Kailangan talaga i-wide. Ang hirap kasi siya piliin pag Yeah. Ako siguro kung ako ultra wide na main monitor tapos kahit maliliit na yung extra monitors. Okay. Fair. Okay.
Wala masyadong away sa monitor. Kaya mas gusto ko yung dual monitor. Kasi Dual monitor pero na. hindi ako mag-dual ng na madami na malaki. Hindi man ako magkaganon. Makaliit lang yung isa. Okay, go. Hindi, pero mas gusto ko yung yung dual monitor pero yung isa maliit. Oh? Ay, So parang same nga nun. Mas same lang, maliit. mas yung maliit lang pang lang siya, pang suporta lang talaga sa main. sa totoo lang, ang kasi ng dual monitor, parang parang sinid. Yeah. Yung Parang hacker man. Kung gusto feeling hacker man. Kasi ako ganito ngayon eh. Pag tumitingin ako dito may... Parang, okay. Parang kontrolado mo lahat. Ang sarap ng feeling. Yeah. Bantay sarado mo lahat. Parang ang bigat ng responsibility. Para kang yung computer guy sa mga mission control kunyari sa Power Rangers. Okay, on your ganyan, may Tatawagin ko na ang mga Megazord at magko-combine sila sa inyo sa harapan nyo. Di ba meron sila si Sordon? Yung mukha na lumulutang, I am gonna call the Megazords. Ano pa ang natin dyan? Okay, tapos na tayo sa baka meron kayo sa computer. Meron kayong dahil mga computer RGB ng RGB? AMD Intel. Oh no, wag simulan yan. AMD Nvidia. Pag medyo matagal yung usapan. Pero siguro dahil sa workflow Intel. Sinimulan po. Actually, hindi ako masyadong kung ano lang talaga ihahain sa akin, yun lang, okay lang. Kasi kung saan yung maganda price to performance. Okay. Ako, meron ako. Okay, go. Ito, very random to. Pag magsasapatos kayo, sock shoe, or sock, shoe. Sock, shoe. Criminal ka. Naalala ko yun. Criminal ka. Sock shoe. Wait lang. Sock shoe, hindi sock. Okay, joke lang try. Joke. Baliktad. Wait, nagkamali ako. Friendly fire. Teka lang. Sock, shoe. Okay, sock, shoe. Kasi, hindi, naalala ko tanong ni David. Nahanap ka na yung criminal, guys. Why? Teka lang, may gumagawa nun? Sock shoe. Sock shoe. What the fuck? Hindi tinatanong ni Jit yung sock shoe. Hindi. Si Ren. Socks muna, then shoe. Tapos sa kabila, socks, tapos shoe. Oh, criminal ka! Shoe. Huli. Guys, nakita nyo. Hindi kasi, wait, explain ko sa inyo kung bakit. Wait, okay. Ganito kasi, so pag tapos ka na magsuot ng mo, ako kasi, hirap kasi ako, buong buhay ko malaki tiyan ko. Okay? So, sir, malaki rin tiyan ko. Pero hindi ko ginagawa. Hindi ko alam, weirdo kayo. Hindi ko maintindihan. So, sinusuot ko yung kami ba ang mali? Ikaw yun iba dito ha. Teka lang. Ba't yung mga pala tinanong yan, David? Ba't tinanong mo? Naisip ko tinanong niya na rin kayo. May mga traba lang ganun. Sorry. Oo. Kasi si Joan, din siya. Sock shoe din siya. Hindi, kasi sock. Sige nga, explain mo. Okay, shoutout kay Joan. Nagtaka siya nung kinall out ko siya dyan. Sabi ko, hala, sock shoe ka? Bakit? Ganito yung normal. Anong normal naman? Magkasama tayo niyan yung sinabi mo sa akin. Hindi, ewan ko, it just feel weird pag suot mo dalawang socks. Siyempre maglalakad-lakad ka. Hindi, ayun, yung nun eh. May times na hindi ka pa ready mag-shoes. Maglalakad-lakad ka muna, ganun. Hindi na dumihan medyas mo, unggulupok. Oh. Parehas lang protection sa yun. No. Sa pa yun. Bakit wag ka kasi maglakad mo? Di wag ka na maglaban ng medyas, unggoy. Kung magdudumihan mo din. Kaya mo nga siya Sir, kaya ka nga naglalabay kasi madumi. Wait, hindi ako yung demonyo dito, saglit lang. Teka lang, pag hindi, ikaw talaga. Teka lang. Ganito kasi setup ha. Kunin mo yung socks. Sige. Okay. Ngayon titingin ka kasi kukunin mo yung sapatos mo kasi mataas yung lagayan namin sapatos dito eh. So kunin ko yung isang ba't hindi mo na lang ibaba muna yung sapatos mo bago ka mag-medyas? Legenda, I'll give you a scenario rin.
baka sakali pang ma-convert ka. Makasakaling maitama namin yung paniniwala. For example, ganito. Nag-ready ka, nagpe-prepare ka. Halfway ng pag-ready mo, may tumawag sa'yo, hindi ka pwedeng magputol ng sasabihin mo, ay wait lang, mag-isabadis lang ako. Tapusin ko yung task na sock shoe. Hindi, pwede kang umalis. Okay, pwede ako mag-medyas, tapos mag-chinelas ako, gawin ko yun. Kapag ginawa mo yung bagay na yun, yung isang sapatos lang yung natapos mo. Okay? Sige na. Parang magbago ka na, boy. Mas mainit tong tong verse. Then na ano lang ako sa lahat ng mga dyan, sa lahat ng mga saksyo dyan, mag-saksyo na kayo, please. Hindi kasi nga ayoko nga madumihan yung medyas. Siya kasi pinakauli kong ginagawa. So, pag suot ko ng isang medyas, pang-aapa ko yung pa akong walang medyas, susutin ko yung shoes ko. Ngayon, sa kabila, dahil naka-shoes siya, pwede niya siyang umapak sa lapag. So, suotin ko yung sock, then shoe. Ayoko lang madumi yung medyas. Fair enough, but no. Mali yan, kapatid. Teka lang. Parang naiiyak ka na rin. Parang Grabe naman kasi kayo. Okay lang yan, Ren. Para malaman mong mali ka. Okay. Next. Heroes versus villains. Napakalayo na nito. Heroes. Anong villains ang pinag-uusapan natin? Okay. Yeah, depende sa hero sa villain. In general, kayo bahala kung paano nyo mag-explain. Ako, villains. In what? Bakit? Ano ba? Wait lang. Sa totoo lang, ang sobrang tatalino ng mga writers. Kasi, misunderstood yung mga villains. Ang ganda ng story arc. Maintindihan mo sila. Parang, okay, naintindihan ko, ba't siya ganito? Siguro part lang ng pagiging psych ko yun. Parang, okay, naintindihan ko sila, ba't sila naging mo yung side nila. To be fair, most of the time, mas interesting yung writing ng villain. Ang mainstream ng heroes. Siguro, pero kasi kanina, for example, nanood ang Fear the Walking Dead Season 4, yung villain sa Season 4, ang pangit na writing. Okay. Hindi lahat ng villain maganda yung writing. Pero most of the time. Mas boboto ka sa mga heroes. Yung hero kasi, yung writing niya, protagonist, alam mo yun, kung siya yung pinaka-explored na character. Siguro, in entertainment part, mas entertaining, ang engaging makakita ng villain. For example, sila Joker, sa entertainment. Sinigan sa The Walking Dead dati. Pero ngayon, hero na siya. Spoiler alert. Pero yeah. Actually, meron kasi mga villain na sobrang ang pangit ng writing, like gusto niya lang kasing gawin. Masama ako. May mga ganun din villain. Ganun din naman superhero. Gusto ko maging superhero ganyan. So, kung mas marami ako nakikitang mga villain na may point. Parang Homelander. Homelander. Mga morally gray na villain. Na parang, tama pa siya, ganun. Hindi naman siya masama by nature. Tignan niyo si Doc Ock, for example, Dr. Octopus. Hindi naman talaga siya masama eh. May nangyari lang sa kanya kaya yung sabi mo broken yung character nila. May mga ganyan broken or evil talaga. Si Homelander, evil pero villain siya, 'di ba? Talagang napakasamang tao na ito ni Homelander. Although maganda yung writing kay Homelander. Ayan. Ganda ng writing ni Homelander na ano lang siya basically yung character ni Homelander is asshole lang siya na nagkaroon ng powers. Yeah. Para siyang typical pero na tao. Ang ganda ng writing nagkaroon ng powers. Ayun. Ang ganda ng writing ni Homelander. Napaka-human nung writing kay Homelander. At saka yung mga villain na nagsasaksak shushu. Yun. Isa rin. Pero I'm striving for the goal of hero. Hindi yung
Kaya best prefer ko yung always hero. naman. Syempre, Pero yung during fights, syempre, mag-root ka sa hero. Pero in terms Actually, of ang gagaling ng mga first nangyari yun ata sa Endgame, I think. Yeah, yung nag-root kayo lahat sa heroes, di ba? Infinity War. Sorry. I'm sorry. Infinity War. Yung parang, okay, ang bigat nung time na yun para sa akin. Ang devastating, Sobra, parang, Tapos may mga tita ako na nanood. Mga tita, mga ano. Sabi nila tapos parang, parang, ba't natalo yung ay, ang pangit. And I was like, okay. Tita, hindi mo naintindihan yung genius nung ang typical well, ganun siguro sa kanila lagi. Pero dapat lagi manalo yung bida. Yeah, naintindihan ko naman. Ang ang well-versed, bago sa panlasa. Although hindi siya masarap. Hindi siya masarap. Pero ang bago niya talaga. Bakit next year pa? Maghintay ba? Ayun yung pinaka-kontrabida. Ito yung parang hindi mo in-expect na matatalo sila. Parang hindi mo parang kasi we're always ito pang for them na ay shit, natalo sila, oh no. Parang tapos ito pa, parang parang talagang hindi ako napakali nung hinintay ko yung Endgame. Parang, oh my gosh. Tama yung sabi ni Trey, parang, next year pa. Kailan? Parang lahat ata ng priorities ko ng mga taon na yun nawala. Okay, Endgame na agad. Parang medyo ganun. Parang pabakasyon tayo. Objectively better ang Infinity War kaysa sa Endgame, no? Yeah. Mas fan service-y mas yung action Endgame. Pack yung Saka mas hype yung Endgame. Kasi build up siya galing pero ito naman. Build up siya galing sobrang, sa Infinity War. Ang sarap sa puso nung Gets. Mas satisfying kasi yung Endgame. Mas satisfying yung Endgame. Mas satisfying. Sa totoo lang. Parang dinelay yung gratification. Yung Endgame yung payoff galing sa Infinity War. Kaya Yeah. As in, parang binigo tayo ng maaga tapos, okay, just wait. There's more. Parang talagang ang ganda. Sobra. Ang sobra. Endgame yung culmination nung build-up ng MCU. Simula sa Iron Man, mga unang Iron Man movies, mga Avengers and then movies. MCU phase 4. Oh no. Cap on your left. Tapos yung portals parang kahit wala ka doon, parang makikita mo yung sincerity ng moment na actually nakakayaman sa mga nakasama ko nung nanood do. Pero nung sumigaw na si Avengers Assemble, tapos sumigaw na si Thor, napasigaw din ako sa totoo. Hindi mo may relive yung experience na yun Yeah. You had to be doon lang sa moment na yun. Ito pa, 6 na beses namin siyang pinanood sa sinihan. So, tapos isipin niyo meron kayong sobrang matabang parang Gina G, parang uy, umaangat na yung t-shirt mo. parang oh my gosh, I'm so sorry. Talagang parang I would pay to relive that moment. Yung first time mo siyang papanoodin like actually after nito papanoorin ko yung Endgame. yung crowd. Oh my god. Yung tsaka yung turn of events na yung aakyat siya, magbi-build up, tapos mabiglang madi-diminish, tapos biglang magbi-build up, tapos madi-diminish. Tapos pagdating yung yung pinaka climax ng moment na tsaka yung scene na nabuhat ni Cap yung Mjolnir. One of the best. Diba? Hindi nagwala yung sinahan nyo nun. Actually, pare-parehas kami ng inaisip ni Turnian. Parang, I knew it. Okay. Anyways. Next, Captain America versus Iron Man. Civil War. Yung movie? Civil War movie.
down for Iron Man. Iron Man. Pero, Kaso kasi to be fair, hindi alam... Iron Man, pero I think dun sa kilalabasan ng movie, tama si Cap. Yeah. Kaso yung time kasi na hindi alam ni Iron Man yung nangyayari talaga. Yun naman yung mali ni Cap. Yeah. He kept Iron Man in the dark. Yeah. That's what's wrong. Fair enough. Yun to kasi yan. Yung Civil War, sobrang talino rin ng pagkagawa. Kasi, Civil War, hindi lang siya umikot dun sa totoong Civil War. Umikot siya sa inner struggles ng parehas ng emotion. Inner struggles ng parehas. And, to that, Iron Man pa rin ako. I'm so sorry, guys. Iron Man ako. Kasi, Iron Man, hindi, sabi niyo may mukhang nanalo siya eh. Kasi, totoo naman, in perspective, kung may criminal case na hindi alam ng pasyente na nakagawa siya ng alam ko siya eh. Tama ba? What you call this? Mawawala yung sanction sa kanya, yung prison charges sa kanya. Hindi siya makukulong. Oo. Yeah. Pero, kailangan ko yung ilagay yung sarili ko sa sa shoes ni Iron Man na kung pinatay mo yung kapamilya ko, legit, hahabulin kita. Maniwala ka sa akin, hahabulin kita. Ayun. Iron Man. Ano pa kasi doon? Ang selfish kasi nung ginawa ni Cap. Parang naging... Di mo rin matatawag na selfish kasi pwede niyang pinoprotektahan. Yeah, selfish. Pinoprotektahan niya kasi tropa niya. Hindi, pwede niyang pinoprotektahan din si Tony. Kung titingnan mo yung side ni Captain America, pwede kang pwede mo siyang, okay, pinoprotektahan niya yung kaibigan niya. Pero, mali. Pero pwede niyang sinispare yung feelings niya Yun na nga, yun yung naging selfish siya dun sa truth. Yun yung isa dun. Okay. Naging selfish siya sa truth. Ngayon, syempre si Tony, mag-react siya accordingly. So parang sinabi niya lang din na I'm just gonna protect. Parang ginagawa sa inyo ng parents niyo, di ba? Protektahan kita, ayaw kitang lumabas. Pero ikaw, ano ang gagawin mo? Ay, hindi ko maintindihan to kasi to eh. Hindi ko maintindihan to eh. Bakit ako ginaganto? Gusto ko naman lumabas. Pwede naman, safe naman, di ba? Parang ganun siya. Ganun yung ginawa ni Cap kay Tony. Parents, may kapamilya mo, papatayin ng tropa ng kaibigan mo. Diba? Ang pinakamali lang kasi ni Tony, isang pinakamali lang ni Tony, trinay niyang idalahin, alam mo yun, sumiping siya dun sa sa law. Tapos at the end of the day, trinay niya pa rin dalahin sa kamay niya yung batas. Ang ironic nga nun parang at the first half movie, on the side of the law si Iron Man. Si Cap parang siya yung naging criminal. And sa last part ng movie, nasa tama na si Cap, pero si Iron Man nagpadala na sa emosyon niya. Pero diba? Ito yun. Sa mga first parts ng movie, walang ginawang kasalanan si Cap. Kasi, di ba, ang nan is nasa side siya ng... Wala. Nasa side siya ng law. So, ginagawa niya lang yung part niya. Okay, I'm a soldier, sunod ako. And then, siya yung tinalikuran ng law. May conspiracy, may ibang genre yung sinusuportahan niya, yung pinagsisilbihan niya. Technically, wala siyang ginawa. Si Iron Man, on the other side, sa sobrang rebellious niya, nung una, Iron Man 1, 2, ayoko ibigay Iron Man suit, ayoko sa government, I'll do my own thing. Pero, ang daming naging villain dahil sa kanya. Stain, Obadiah, Whiplash, yung si Mysterio, ang dami. Ultron, ang dami. So, dahil lang sa pagkakamaling yun, saka lang siya nag-reside sa
law. Which is si Captain America, walang-wala talaga siyang ginawa. As in, sumunod lang siya. Natuklasan niya lang na mali yung ginagawa nung pinagtatrabahuhan niya. So, I resign. Ganun. So, Pero nagsettle pa rin naman sila sa differences nila. Yun nga lang kasi, kailangan After pa na ng nung- ano. Kailangan after pa na ng ng ano, Infinity kailangan War. pa ng malupit-lupit na ano, ng confrontation, ganun. Kailangan mo Okay. na matanos. Ah. So, tandaan nyo ha, pag may kaaway kayo, hintayin nyo may maging makaaway kayong dalawa para close. Di, ano yung parang kayo. a common enemy Yan. to make an ally again. Good. next is Thanos, right? Yes. No. No. Yes. No pa din? Yes. No. Yes. No. Genocide! Genocide! Yes. No. Saying genocide is right! Yes. Oh my God! No. Yes. Tama siya sa part ng kailangan ng resource, pero yung method, no. Yes. In a sense No. na he was right the first time dun sa Titan. He was right. Kasi kung parang si ano lang yan eh. Tag dito. Yeah, ang dali na rin din talaga din ng writing na parang He was nabigyan right. tayo No. ng ano. He was right. Kasi No. either way, For me, no. with or without yung intervention niya, ganun din tayo Ah. babagsak. Doon din tayo. Extinction din babagsak. Pero bakit, it's not Natural. sino ka para magkaroon ng right to wipe out half of the universe? Ay, It's not natural Wala kang yung ginawa niya. Oo, alam mo yung burden, alam mo yung knowledge, alam mo yung ano, pero sino ka? Parang mo na lang sabihin na, okay, liligtas ko yung mga ano. So, patayin ko yung half nitong podcast na to. Ganun, Ren? Parang good intentions pero bad execution. But hindi, yeah. Good intentions, bad execution. Mali Ganun yung lang method niya. It Tama is yung point na necessary. It is Tama yung necessary. point na no. It No. is. Batman, next There has to be other way. next There na. has to be other way. Batman versus Superman. Ano lang to? Siguro sa akin dahil ang daming hanggang ngayon ang dami pa ring actually ang daming comics pa rin na lumalabas about sa dalawang to. Pero Batman. ang pretty boy kasi ni Superman eh. Nababulong Black na Noir. naman kay Superman. Ano hindi? Ganito na lang. Actually, mas pretty boy si Batman. Kung tutusin. Bakit? No. Kasi ganito, ilang beses na kasi, pansinin mo na lang ganito. Ah. Ilang beses, ilang beses nang dinam down si Superman para ma-highlight si Superman. Ay, si Batman. Pansinin niyo. Ilang beses ba nilang dinam down si Superman? Yeah, sabihin Pero natin siya kasi- bro, yun nga yung best part kay Batman. Kasi the mere fact na tao lang siya. Man, Yeah, tao lang siya Tao siya. tapos tao siya. super pero alien yung isa. yung problema kasi kay Batman, wala na siyang humanity sa katawan niya. Tignan mo yung methods niya. Wait, makinig ka lang. Yung methods ni Batman, sobrang grotesque. Hindi nga Pansin siya mo? papatay. Hindi siya Superman din naman, hindi pumapatay. Pumatay si Superman. Pinatay niya si Depende. Joker. Sino? Si Lex Luthor? Hindi. Sa ibang, Pinatay niya si Joker, sir. Wait, sa main, syempre, kasi nga ganito nga eh. Sila nga yung Okay. perfect Sila nga yung perfect kasi Anyways, si Superman, Batman. si Superman hindi siya tao, pero may humanity siya. Tinatry niyang May humanity siya. Si Batman, tao siya, pero wala na siyang humanity sa katawan. Why? He doesn't trust no one. Namatayan siya ng parents. pero Kaya sir, siya naging hindi pa rin Batman. naman niya binaviolate yung core niya na hindi siya pumapatay. Ito nga yung point eh. Siguro yung way of living lang. Ganun naman kasi talaga kapag outsider ka, gusto mo makifit in. So, pero para sa akin, ang pretty boy pa rin ni Superman. Kasi, isipin mo ang hardcore ni Batman, namatay ng both parents. Although si Superman may isa pa ring parent.
May Lois Lane, si Batman. Wala. Ako mas That's gusto ko why. lang talaga writing ni Batman. Naboboringan ako sa writing kay Superman. Kasi si Superman, kailangan siyang actively i-nerf. Kasi yung way ng writing niya. Kailangan siyang... The character itself is... Pretty boy. Kasi nga, kailangan mo siyang pababain para lang Kailangan mo ma-highlight actively si nerf. Batman. Ayun nga. Hindi. Kahit sa sariling show Hindi mo or sa comic hindi mo niya. i-dumb down si Superman para kay Batman. Regardless kung malakas si Kailangan mo Superman. siyang i-dumb Kayang down umangat. para umangat ni Batman. Kaya umangat ni Batman ng At saka sarili hindi, niya. Ito, sa akin kasi ito. Hindi mo kailangan i-dumb down si Superman. Regardless kung pantay laban-laban, Batman pa din naman eh. Hindi, ako Bakit? ito, kailangan Preparation-wise. kailangan i-dumb down si Superman kasi kung hindi, tatapusin niya lahat ng mag-isa. And ang boring nun. Ang boring nun. Yeah. Walang anong conflict ng ng show or Pretty what boy. kung kaya niyang tapusin lahat in mere seconds. To be fair, boring kasi yung concept ni Superman at 1950s is sobrang entertaining sa mga tao. Yung hope, symbol of hope. Nung time na mga At saka gera. siya Pretty boy din dahil siya ang light. Sabagay. Good point, Troy. Depende kasi sa time, na. depende sa time of Okay, yung siguro. Dati kasi nagbasa ako ng yung mas prefer na yung superhero si Superman dati kasi yung mga panahon na despair, Great Depression, World War, mas prefer nila si Superman. Kailangan nila yung Difference in hope. perspective. Different Ngayon in kasi perspective. tayo, Ngayon ang sa boring. times natin, magiging boring si Superman in terms of sa entertainment or kung ano yung hinahanap ng Oo. story. Oo. So, mas prefer ko si Superman, pero si Batman. Pero gusto ko yung symbol of hope na fina-fight ni Superman dati. Hanggang ngayon, gusto ko pa rin na ganun. Ayoko yung ngayon ginagawa nila ng edgy si Superman. Dapat hindi ganun. Dapat talaga siya yung symbol of hope. Lahat tayo, mas naghahanap tayo ng onting corruption sa symbol of hope natin. Kaya, na-entertain tayo kay Homelander. Na-entertain tayo kay Omni-Man. Gusto natin may contradiction. May flow. Gusto natin may flow yung... Yeah. Makes sense. Ako yun lang talaga. Siguro yun sa akin, more naglilin sa power scaling ni Superman. Kasi, anong magiging conflict, anong magiging problem nung show or what? Kung kaya niyang tapusin kagad. Yeah. In entertainment, boring siya. Pero of what he stands for, Superman. Okay. So, this segment, this versus things, namimili na lang kayo. Hindi nyo na kailangan siya ipaglaban. Okay? Sige. Okay. Well, tao na mag-iisip kung Lightning round. bakit pinili nun? Okay, get Lightning round. Wag explain. Okay. Okay, wag explain. Would you climb the highest mountain or dive in the deepest sea? Highest mountain. Ayokong Highest mountain. Deepest sea. Highest mountain. Highest mountain. Ayoko mag-implode sa ano. Okay, no explanation. Pili lang. Okay, sige. Ballpen, pencil. Pencil. Ballpen. Pencil. Pencil. Apple or Samsung? Samsung. Tek ulit. Apple. Oh my gosh. Nakati ako dun. Sorry. Apple na ako. So mag-explode! Walang mag-explain. Hot versus cold. Yari ka sa akin sa next episode. Cold dog. Cold. Ano yan? Pakiulit? Cold. Hot Hot versus cold. versus cold. Cold. Call or text? Call. Text. Call. Text. Call. Troy? Kung pwede nga lang tayo mag-podcast ng text Okay. Okay, shush. Walang explanation. Sing or dance? Sing. Sing. Sing, yeah. Sing. Sing. Introvert, extrovert. Introvert. 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 Extrovert. Okay. Cash or e-wallet? E-wallet. 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 Oh,
Sakit. To end sakit this, sagot. last versus things. Wait, sorry. To end Last. this, last na. Okay. Cats or dogs? Cats. Cats. Oh no! Oh my gosh. Cats. Pwede bang neither pero dogs pa ako. Mamin na ako sa cats. Okay, then the takeaway of this is it is what it is. Maraming bagay na nangyari. Maraming bagay na mangyayari. So, nakita nyo naman, respect preferences. Nakita nyo kung paano kami na makipaglaban ng, mali ito. So, respect yung mga choices ng mga tao. Don't be, dapat ganito. In other words, wag nyo kami gayahin. Hindi, pero, Ano lang? katuwaan lang Biro lang naman yan, to. biro Just for ano lang. Pero, mahal pa rin naman namin ng isa't isa. Pero, yun, isa yun. Respect preferences and plus, do not conform. Kung ano yung talagang side mo, kung ano yung choice mo, own it. Huwag kang mag-side sa, kasi sabi ni David, sabi ni Troy, ganito, ganyan. Pwede ka mag-agree. Kahit na mag-isa ka lang, basta alam mong sa sarili mo, choice ko yun, tama ako, own it. Huwag ka mag-conform. So, that's it. That's it. Also, wag ka ring wag kang mahihiyang yun nga, wag kang Mag-disagree. mag-conform, wag kang manghihiya. Mag-disagree ka ng gagawin nila. Learn how to say yes or no. Yeah. Wag lang yes or puro no. Pero hindi Okay. pretty boy si Superman, tumahimik kayo. Again, thank you for listening. Yeah, that's sausage. Hope you guys learned something. And kung may napulot man kayo dito, subscribe to our social media accounts, pages, YouTube, Spotify, Facebook, Lahat. Twitter, and IG. Maraming salamat sa pakikinig. Thank you for your love and support. Hope to see you sa next. Maraming salamat. Bye-bye. Bye-bye! Session. Bye! Mind sessions.